tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Carla, si Fred, kaibigan ko. Fred, si Carla. Ang sinasabi ko sa iyo na pinakamaganda babae sa lugar na ito. Sus, grabe naman to. Ako raw ang pinakamaganda. Bakit hindi ako nananalo sa beauty pageant? Talaga? Sumali ka na sa beauty pageant? Oo, kaya yung sinasabi mong pinakamaganda, bola lang yan. Totoo sinasabi ko. Kahit pa tanungin mo itong kaibigan ko. Oh, hindi ba pare? Napakaganda ni Carla. Oo, maganda ka, Carla. Sus, isa pa to. Oo na nga, pero ang tanong, bakit hindi ako nananalo gayong sinasabi niyong maganda ako? Alam mo, naduling lang siguro yung mga judges o malamang tumanggap ng under the table. Kaya pinanalo nila yung nakapag-abot ng malaking halaga sa kanila. Pero hayaan mo, sa susunod na sasali ka sa ganyang pa-contest, sabihin mo lang sa akin at tatapalan din natin sila ng pera. Talaga? Oo, magsabi ka lang sa akin kung kailangan beauty contest na yan. Nakanda akong sumuporta sa'yo. Alam mo ba na isa sa pinakaayaw ko sa isang lalaki, yung hindi mapapanindigan ang sinabi? Bakit hindi mo ako subukan? At mapapatunayan ko na totoo ang sinasabi ko. Oh, ano sa palagay mo? Bagay kami ni Carla, pare. Oo, pero ako talagang tatanungin mo, mas maganda na si Melba na bigyan mo ng pansin. Bakit, pare? Attracted ka rin ba kay Carla? At pinagtutulakan mo pa rin ako kay Melba? Hindi ah. Ang sa akin lang ay kilalang kilala mo na si Melba. Samantalang si Carla, ngayon lang. Ano ngayon lang? Kaklase ko nga si Carla sa high school eh. Ang ibig kong sabihin, alam mo na talagang ugali ni Carla at ganoon din si Carla sa'yo. Kilalang kilala ka na rin at kahit siguro makita niya ang pangit sa'yo, babaliwalay niya ito dahil mahal ka niya. Alam mo pare, parang nakakasawa na rin si Melba eh. Ha? Yan ang ibig mong sabihin. Bakit? May nangyari na ba sa inyo ni Melba? Yun na nga eh, sa tagal naming magnobya, wala pang nangyari sa amin. Kaya, bowling yung relasyon namin dalawa eh. Hindi katulad ni Carla na nung muli kami magkita eh, naaramdaman ko. Suwak siya sa panlasa ko pare. Parang game siya sa kahit anong sabihin ko sa kanya eh. Kita mo? Makabago ng panahon ngayon. Pero pagdating sa ganung bagay, napaluwa pa rin si Melba. Hindi lamang yun pare. Para sa akin talagang napakaganda ni Carla. Ikaw talaga pare oh. Lagi na lamang panglabas na niyang binibigyan mo ng pansin. Siyempre naman. Biruin mo ha. Makakasama mo araw-araw, gabi-gabi tapos hindi maganda, makikita mo. Okay lang sana kung isa o dalawang araw mong makikita. Panghabang buhay na makakasama mo. Kaya pumili tayo ng maganda para laging magandang araw natin, hindi ba? Pero maganda rin naman si Melba. Maganda nga siya pero mas maganda pa rin si Carla. Tingnan mo, sumasali pala sa mga beauty contest. Ibig sabihin pare, may self-confident sa sarili. At yun ang gusto ko. Oh,
ka lang pumasok ng kwarto. Ano bang ginawa mo sa labas? Hinintay ko pa kasi si Melba na umuwi sa bahay nila. Halaga namang iiwan kong mag-isa sa sala. Siyempre, hinintay ko muna itong magpaalam at saka ako pumasok dito sa kwarto. Ha? Ang ibig mo bang sabihin mula nang madaanan ko kayo sa sala na nag-uusap ngayon lamang umuwi? Oo. Ano pa nga ba? Yun naman kasing anak mo kung saan-saan pumupunta. Ito nga't wala pa rin hanggang gayon. Kung hindi ko pa nga pinuuwi si Melba sa bahay nila nandito pa yon at hihintayin pa talaga yung anak mo. Kawawa naman. Saan ba kasi nagpunta yung anak mo na yan? Hindi ko alam. Pero may palagay ako na may ibang nililigawan yon. Kahit kausapin mo yung anak mo, baka kung sino-sino lang makakarelasyon dyan meron na nga siyang Melba. Hoy, pagdating sa mga bagay na yan wala na tayong pakialam dahil may sarili tang desisyon. Basta, kausapin mo yung anak mo. At ayoko ng kung sino-sino lang na babae ang mapapangasawa niya. Ikaw pala, Melba. Napasyal ka. Oo. Si Rudy nga pala, nasa loob ba? Naku, kaalis lamang. Hindi ba kayo nagkasalubong si Dan? Hindi. Bakit daw siya umalis? Saan pumunta? Hindi ko alam Basta sinabi lang sa akin na ako na raw muna ang bahala dito sa talyer niya. Teka. Ano ba yung dala mo? Duman pa kasi ako sa grocery at pinag-grocery ko siya ng mga paborito niyang ulam. Ganun ba? Naku, wala siya Paano kaya yan? Mahihirapan kang magdadala ng mga yan. Mabuti pa, ganito. Ihahatid na kita sa inyo para masamahan kitang magdadala ng mga pinamili mong grocery. Nako, mabuti pa siguro dahil mabigat ang mga ito Mga paborito niyang pagkain ang mga ito. O sige, tara na dun sa tricycle ko para maihatid na kita sa inyo. Paano itong mga pinamili ko para sa kanya? Ano kaya? Kung ihatid mo na lang ako sa bahay nila, baka umuwi na siya sa kanila Wala siya doon at wala rin ang kanyang mga magulang dahil ang narinig kong pinag-uusapan sa cellphone niya dadalo yata silang mag-anak sa kasal ng isa sa kanilang kamag-anak. Ganun ba? Oo, sige na nga. Ihatid mo na ako sa bahay kung ganun. At bukas ko na lamang ito bibigay sa kanya. O pare, mukhang nasarapan ng tulog mo Ngayon ka lang dumating, mag-aalas 11 na. O nga alas 3 na ng madaling araw ako kasi nakauwi. Sinong kasama mo? Si Carla o si Melba? Nako, si Melba, hindi mo yun mapapauwi ng alas 2 ng madaling araw Pinaka late na nga yan, alas 8 ng gabi. Sabi ko nga, boring na kasama pare si Melba. Siya nga pala pare. Galing pala dito si Melba kahapon. Pag-alis mo, siya namang dumating. Mabuti pala. At maaga kong umalis kahapon, kundi nadatnin niya ako dito. Ano ba talagang plano mo sa dalawang babae mo? Ewan ko, hindi ko pa rin alam Depende siguro kung sino sa kanilang dalawa ang papayag sa gusto. Ano? Pwedeng magtanong? Si Rudy, narito ba siya? Pare si Melba, kausap ang isa sa mga mekaniko mo. Nako pare, alapin mo muna siya. Sabihin mong wala ako. Iyain mo muna umuwi dahil inaantok ako.
wala akong oras makipag-usap sa kanya. Sige na, baka pumasok pa siya dito sa loob. Ano? Pambihira ka, pare. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang mga tanong ni Melba. Sinabi ko pang dumalo kayong pamilya sa okasyon ng kamag-anak ninyo para lamang hindi siya pupunta sa bahay niyo. Yun naman, pare. Huwag kang mag-alala. Dahil dyan paiinumin kita mamayang uyan. Saan ka pa talaga nagpunta? Kinakala. Carla? Yung sinabi mong ipapakilala mo sa akin na kaklase mo? Oo. Ay, ayaw mo sa kanya, di ako na lang, manliligaw sa kanya. Pero may Melba ka na. Paano kung mapasagot mo si Carla, di dalawa na sila sa iyo? Hindi ko naman siseryosuhin si Melba ramdam ko kasi na kursunad niya ako. Di pagbigyan lang. Pare, panloloko na yung ginagawa mo. Baka karamahin ka niyan. Ay naman, paano mo nasabing panluloko wala pa naman akong ginalaw sa kanya. Oo nga. Pero pare, kung mapailig mo si Carla, siguradong sasagutin ka rin nun. Paano na si Melba? Walang problema diyan, pare. Basta huwag ka lang maingay para hindi ako magisto. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko Anak, galing si Melba dito kaninang umaga at may dala. Pinamili ka raw ng paborito mong ulam. Naroon na sa ref, yung tusino at karamihan na pinamili dahil mga paborito mo. Ay, naku, ang babaeng yun talaga. Hindi ko naman sinasabi sa kanya na bilhan niya ng ulam At baka babalik yun dito. Dahil pupuntahan lamang daw niya si Angie dyan sa kapitbahay nila. At pagkatapos tutuloy ulit dito. Rudy? Busis na ni Melba. Siya na yan, anak. At teka't pagbubuksan ko ng pintuan. Ikaw na pala, Melba. Halika, pumasok ka. Kagigising lamang ni Rudy Rudy? Inay! Halika, at naririto si Melba. At teka, ano na naman ba yung dala mo? Halika, pumasok ka muna. Nagluto si ina ng champurado Naisip ko kayo. Baka kako, gusto ninyong gawing merienda. Ay, nako, dito ka bahay nito, oo. Rita, Nag-abala ikaw pala. na naman. Melba, magkwentuhan lamang kayo ng anak ko, ha? At siya nga pala, huwag ka na muna umalis. Naman ang halian. Bibili ako ng gulay sa palengke. Anak, iiwan ko muna kayo ni Melba, ha? Ikaw na ang bahala sa kanya at mamamalingki na ako. Rudy, alam mo, murang-mura ngayon ang lansones. Maupo ka na doon at ako na mismo ang maninilbihan sa'yo. Ipagbabalat kita ng lansones. Yan ang gusto ko sa'yo Feeling ko hari ako dahil special treatment ang ginagawa mo. Siyempre naman, mahal na mahal yata kita. Kaya natutuwa ako na pagsilbihan ka. Nakita kong pasipol-sipol si Pay kanina. Ano ba meron? Pare, baka nakalimutan mo. 15 ngayon.
Araw ng sweldo kaya masaya ang lahat dito. Ay, yung nga pala, no? Hindi ko na makakalimutan dahil siguro dun sa excitement ko. Excitement? Oo, pumayag si Carla sa gusto ko eh. Pumayag saan? Pumayag na sasama sa akin. Kaya may hihilingin sana ako sa iyong pabor, pare. Kung pwede. Ano yun? Sige, basta ikaw, laging oo ang sagot ko. Ano ba yun? Tulad ng sinabi ko, napag-usapan na namin kasi ni Carla na magsasama na kami sa iisang bubong. Ano? Magpapakasal na kayo? Ang bilis naman. Oo, kaya ikaw na muna ang bahala dito sa talyer habang wala ako. Kailan ang kasal? Hindi pa namin napag-uusapan yan. Sa ngayon maglilibin muna kami. Naku, paro na si Melba. Yun sana ang hihiling mo sa'yo na kung magkatatanong sa'yo, huwag mong sabihin ang ginawa ko ng pagkikasama kay Carla. Sabihin mo na hindi mo alam kung nasaan ako, ha? Pare, magpaalam ka ng maayos kay Melba kung gano'n para hindi siya aasa sa wala. Pare, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Melbe. Kaya ikaw na munang bahala. Basta huwag mong ipagtatapat sa kanya na may kalibin na ako. Ha? Bali natin. Magbago yung damdamin ko kay Carla at balikan ko siya. Paano kung may ibang lalaking magkakagusto sa kanya at maaagaw siya sa'yo? Di ibig sabihin, pare, hindi kami para sa isa't isa. Anong sinabi mo? Mag-aasawa na si Rudy. Bakit? May ipon na ba siya? Nako, hindi ipon ang talungin mo, kundi kung sino ang babaeng makakasama niya. Sino pa nga ba? Di si Melba. Hindi si Melba ang gusto. At ayaw pa niyang pakasalan ng babae, kundi maglilibin na raw muna sila. Ano? Hindi si Melba? Sino kung ganoon? Ewan ko sa anak mong yun. Di pa nga niya pinakikilala sa atin kung sino yung babaeng yun At bakit hindi si Melba? Abay, wala na siyang hahanapin pa kay Melba. Maganda na mabait pa, at masipag pang maghanap buhay. Alagang-alaga pa siya nito Ay, nako, hindi nag-iisip ang anak mong yon. Bakit? Sino raw ba yung babae? Hindi pa nga niya na ipapakilala sa atin. Ano ka ba naman? Ano magagawa natin kung gusto ng mag-asawa? Huwag na nating pakialaman. Matigas ang ulo niya. Bahala siya sa buhay niya. Oh, pare. Dinalhan ko kayo ng merienda. Nagluto ng tulon si Ermat at soft drinks. Merienda muna. Pare, kanina ka pa sa likuran ko? Oo. Hindi mo nga lang ako napansin dahil busy ka sa panunukli. Halos nagsabay-sabay na nagbayad ang mga suki natin Ano ba yung dala mo? Cheese cake nga. Napadaan kasi ako sa may bakery, kaya doon ako bumili nitong merienda natin. Mapalad pala kami at ikaw ang naging boss namin, pare. Alaga kami mga trabahador mo. Huwag kang mag-alala. At may babalik sa'yo ang kabutihan na ginagawa mo sa amin. Sabi nga, magtanim ka ng kabaitan sa kapwa at aani ka ng kabaitan. Babalik sa'yo. Siya nga pala. Kailan ba kayo magsasama sa isang bubong ni Carla? Naghanap pa kami ng apartment na uupahan namin. At kapag naghahanap na kami, saka na ako aalis ng bahay namin. Desidido ka na ba sa desisyon mo niyan, pare?
paano na si Melba? Paano na siya? nag-iisa ka lang. Tuluyan na kayang iiwan ni Rudy si Melba. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa lingkong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatanda